Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Kumusta sa inyong lahat? Maligayang pagbabalik sa panibagong episode ng Bros of DK. Ako si Leslie at ngayon dadalhin ko kayo sa isa sa pinakakamanghamanghang kastilyo na na-film ko sa channel na ito. Isa itong kastilyo mula pa noong ika-17th siglo na tinirhan ng isang pamilya ng mahigit 300 years. Ngunit sa kasamaang palad, 6 na taon na ang nakalipas, pumanaw ang ama ng pamilya, ang huling may-ari ng lugar na ito, at tuluyan nang namatay ang ilaw ng kastilyo. Ngayon, sasamahan ko kayo sa isang buong paglilibot sa lugar na ito. Ipapakita ko sa inyo ang lahat ng mga piraso ng museo at mga artifact na naiwan dito. At ang mga bagay na naiwan dito ay ilan sa mga pinakamahalaga at makasaysayan na nakita ko sa channel na ito. At para sa espesyal na okasyong ito, naisip ko na magbihis tulad ng isang taong dating nakatira sa ganitong lugar, panahon ng Regency at ni Napoleon Bonaparte. Ang suot ko ngayon ay kasuotan mula ika-18th siglo. Ito ang uri ng kasuotan na isinusuot ng mga taong dating naninirahan sa ganitong mga lugar araw-araw. Kaya halina't, ipapakita ko sa inyo ang kahanga-hangang kastilyong ito. Tara na! At tuklasin natin ang buhay ng mga taong dating naninirahan dito. Kung makapagsasalita lamang ang mga pader na ito, iniisip ko kung anong mga kwento ang kanilang maibabahagi. Isang napakalaking dami ng mga artifact at 300 years na kasaysayan ng pamilya ang nakakandado dito. Samahan ninyo kami sa pagpasok sa isa sa pinaka-preserved na abandonadong kastilyo sa buong mundo. Ang unang silid na ating i-film ngayon ay ang working room o opisina ng mga tao. Makikita ninyo rito ang mesa kung saan isinasagawa ng lalaki ang lahat ng negosyo ng kastilyo. Ang huling may-ari ng lugar na ito ay isang doktor at magsasaka, ngulit hindi karaniwang magsasaka. Siya ay isang wine farmer. Mayroon siyang maraming lupain sa paligid ng kastilyo kung saan siya gumagawa at nagbebenta ng alak. Napakayaman niyang tao. Ang kanyang ama at lolo ay parehong mga matataas na ranggong politiko at nakibahagi pa sila sa pamahalaan noong panahon ni Napoleon Bonaparte sa Paris.
Ang unang mga artifact na makikita natin dito ay mula sa kanyang koleksyon. Mahilig siyang mangolekta ng iba't ibang uri ng barya. Mayroon din siyang magagandang likhang sining tulad ng ukit sa kahoy ni Hesukristo at iba pang mga bato. Makakakita pa tayo ng napakaraming mahalagang artifact dito, talagang kamangha-mangha. Ang mga statwa na ito ay maaaring nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at lahat ay naiwan dito. Ay, nakabasag na ako ng isa. Pasensya na. Mayroon tayong statuang African dito. Sa likod naman ay maraming mga libro, mga aklat tungkol sa panahon ng Renaissance, panahon ni Napoleon at Paris. Mukhang may mga larawan pa ng kastilyo ng Versailles. Isa ito sa pinakamagandang kastilyo sa mundo. Ibabalik ko muna ito ng maayos at magpapatuloy tayo. Gustong-gusto ko ang lamparang ito na may statwa ng agila sa marmol. Makikita rin sa ibaba na dati itong oil lamp. Nakapatong ito sa isang magandang mesa na may marmol na ibabaw at detalyadong ukit. Ang mga painting sa dingding, ito ay mula pa noong 1961. Mahilig siya sa iba't ibang estilo ng sining. May Japanese art style dito, makikita sa mga sulat sa gilid. Mayroon ding abstract art at mga tradisyonal na obra. Kailangan kong mag-ingat dahil napakaraming artifact dito. Sa drawer, makikita ang iba't ibang statwa, mukhang mga African artworks. Mayroon pang ang ngipin ng hyena o ibang hayop. Napakagagandang piraso. Gusto ko rin ang pagong, napaka-interesante. Ang mesa naman na ito ay ginagamit sa pagbibilang ng pera, isang accounting desk. Karaniwang itong makikita sa mga mamahaling lugar sa France. Mayroon ding oil lantern na naka-integrate mismo sa mesa. Makikita ninyo ang detalye kung titingnan ng mabuti. May ukit pa ng usa sa gilid. Sa itaas ng pinto ay may malaking painting. Ang mga taong nanirahan dito ay napaka-religyoso. Maraming religious artifacts sa paligid. Narito ang mga lumang tala ng gastos. Nakasulat dito 2 million francs, napakalaking halaga. May nakasulat ding pangalan, Dr. Gliese, marahil siya ang dating may-ari ng kastilyo. Gustong-gusto ko rin ang fire screen na ginagamit sa harap ng fireplace para protektahan laban sa init at pantakip kapag hindi ginagamit. Napakaganda rin ng salaming ito. May painting pa sa itaas nito na bahagi mismo ng disenyo. Makikita ang isang babae at lalaki sa bukid. Marahil ay magkasintahan. May gold plating sa gilid at marami pang artifact sa ibabaw ng stove. Makikita rin ang fire screen na ginagamit sa harap ng stove. Marami pang painting sa dingding. Ito ay larawan ng isang bata na hawak ng kutsara. Napakagandang ekspresyon. Ngayon ay pupunta tayo sa isang sitting room, isang espesyal na silid. Malamang ito ang religious corner ng bahay. May malaking alpombra na nagpapakita ng lumang tanawin, marahil disyerto, baka sa Sahara, Egypt o Israel. Uupo muna ako sandali. Napakaraming bagay dito. Sa buong silid ay makikita ang mga religious artifacts. May mga statwa tulad nitong may 3 mukha. Dito rin nanonood ng telebisyon ang may-ari. Ini-imagine ko siyang nakaupo rito, nakaayos ng ganito. Pagkatapos ng trabaho ay nanonood ng TV. Mayroon ding statwa ng mongke. Sa Belgium, marami pa ring mga mongke na gumagawa ng beer. Sa dingding, may painting ng bata na hawak ng krus kasama si Maria. At mayroon pang huling salamin. Ay, hindi pala. Isa pang painting sa sahig dahil wala na silang paglagyan. Ganito sila kayaman. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang iba pang bahagi ng kastilyo para talagang naglalakad sa loob ng isang museo. Kapag pumasok ko sa kastilyong ito, ang unang mapapansin ko sa hallway ay ang napakagandang chandelier na nakasabit sa kisame. At dito sa dingding, mayroon din tayong estatwa, isang kahoy na inukit na ngayon ay unti-unti nang nasisira. Kinakain na ito ng anay. Makikita ninyo ang maliliit na butas kung titingnan ng mabuti. Nakakalungkot makita ang isang pirasong tulad nito na unti-unting nawawala. Kung lalapit kayo rito, makikita ninyo ang buong hallway na puno ng mga painting sa dingding. Wow! At mamaya, dadalhin tayo nito papunta sa itaas na palapag at pati na rin sa basement ng kastilyo. Pero una, sa harap natin, may isa pang silid. Napakagamba ng lugar na ito.
Ang unang nakakuha ng pansin ko sa silid na ito ay ang napakalaking estante ng libro. Libo-libong mga aklat ang nakalagay dito hanggang kisame at iniwan na lamang. Wow! Mas grande pa itong opisina kumpara sa nauna. Tingnan ninyo ito. May parang teleskopyo na naiwan sa mesa. Napakagandang piraso. Hindi ko lang alam kung gumagana pa ito kaya hindi ko nagagilawin. Tingnan ninyo ang lahat ng mga artifact. May maliit na kahon na may marmol na takip. Malamang ginagamit ito para sa mga alahas. Lahat ng susi ng kastilyo ay naiwan dito, kasama ang maliit na booklet. Parang iniwan lang talaga ng mga tao ang lahat ng biglaan. Sa likod ninyo, lumingon kayo. May isa na namang napakalaking alpombra sa dingding na nagpapakita ng tanawin na parang mula sa Egypt o Israel. Napakaganda ng kulay at pagkakagawa nito. Sa gilid, may estatwa at isang orasan. Tingnan ninyo ang mukha ng orasan. May dalawang uri ng oras, Roman numerals at karaniwang numero. May lugar din dito kung saan dati ay may kandila na siyang nagbibigay ilaw sa orasan. May kampana pa sa itaas at may bahaging gumagalaw para patunugin ito. May krus at kwintas na pag-aari ng dating nakatira rito. May ulo rin na nakasabit sa dingding. Hindi ko na ito gagalawin, pero malamang ginamit ito sa pangangasal sa Africa. Nakakita na tayo ng maraming African artifacts dito, kaya posibleng konektado ito roon. Napakaraming bagay na makikita sa lugar na ito. Itong kahon ay kapansin-pansin din, malamang lalagyan din ito ng mga artifact. Makikita ninyo rito ang mga diploma ng may-ari, doktorado at marahil pati diploma sa politika. May diploma ng medisina mula 1958 at isa pa mula 1904. Posibleng sa kanyang ama ang mas luma. Pareho ang apelyido, Glaze, kaya medyo nakakalito. Napaka-interesante. May drawing ng isang tao at isang lumang painting na unti-unti nang nasisira sa dingding. Hindi ko pa nababanggit ang mga upuan dito, pero ang isang ito ay napakaganda, isang upholstered chair na talagang kahanga-hanga. Narito rin ang salamin sa mata ng isang tao na iwan dito. At sa ilalim nito ay isang photo album, pero sa kasamaang palad, wala nang laman. May isa pang napakalaking estante ng libro. Sa gilid nito ay mas marami pang diploma, may bachelor's degree at diploma sa politika. Lahat ay nakapangalan kay Glaze. Maraming painting sa paligid ng silid. Makikita ninyo ang isang lalaki sa itaas, pero ang mas nakakakuha ng pansin ko ay ang mga larawan dito mula pa noong 1903. Ito ang mga larawan ng mga lolo ng pamilya, mga politiko na namuno sa Parliament ng Paris. Napaka-impluential na mga tao. At ito naman si Ginoong Glaze mismo, naninigarilyo ng pipa. Mabilis lumipas ang panahon. Kung nakuha niya ang kanyang diploma noong 1950, malamang ay nasa 80 taong gulang siya nang pumanpaw. Kung kinuha niya ang doktorado sa edad na 27 o 28 at dinagdagan ng 70 years, halos 100 years old siya. Nakakabilib yon. Hindi ko alam kung ano itong kagaditan. Parang may kinalaman sa ophthalmology. Hindi ako doktor kaya hindi ko masabi. At dito, mas marami pang artifact. Oh, hindi ko napansin ito. Tingnan ninyo sa itaas. May taong nakataas ang kamay. Parang pagbati noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakakagulat. At dito rin, may modelong tangke na naiwan dito. Posibleng konektado sa bagay na yon. Napakaraming bagay dito. Sige, pumunta naman tayo sa susunod na silid. At dito, papasok tayo sa museum room ng bahay na ito, ang pangunahing display area. Tinitingnan ko pa lang, hindi ako sure kung ito ang pangunahing pintuan, pero maaaring oo. Mag-ingat kayo dahil maluluwag ang tiles sa sahig. Kapag nakatayo ka sa harap ng display cabinet na ito, para kang naglalakad sa isang museum. Napakahalaga ng artifact na ito, ang hand-carved na religious piece. Kung titingnan ng mabuti, may diamante pa sa itaas. Wow! Sa itaas nito ay isang napakagandang chandelier. Hindi ko alam kung saan magsisimula sa silid na ito. Napakarami talagang makikita. Magsisimula ako sa gilid na ito at iikot tayo. Mahilig sila sa mga hand-carved na statues, pero sa kasamaang palad, marami sa mga ito ay nasira na rin ng anay. Makikita ninyo na may mga rosary beads na nakapalibot dito.
Tingnan ninyo ang mga papel na ito sa dingding. Mukhang napakatanda na, parang libu-libong taon na ang edad. Madaling makita yon. At mas marami pa sa kabilang gilid, unti-unti na silang nadudurog. May mga piraso rin ng kahoy sa gilid. At sa itaas ng pinto, may isang larawan ng magandang tanawin sa France na may kastilyo sa tuktok. At nakalimutan kong banggitin, may sibat na basta na lang nakalagay sa sulok ng silid. Mukhang walang laman ang loob nito, kaya isasara ko na lang. May estatwa ng isang bata na nakalagay sa dingding habang sinasara ko ang cabinet. Dito naman, makikita natin ang isa pang larawan ng kastilyo. Pero kasamaang palad, hindi ito ang mismong kastilyong ito. Sana may nakita tayong guhit o larawan ng kastilyong ito mismo. May isa pang tanawin sa itaas, at narito ang isa sa mga paborito kong mesa. Naiwan dito ng napaka-unikong paraan. Isa na namang accounting desk. Tingnan nating mabuti. May ilang bagay pa rito. Makikita ninyo ang unang petsa, 2014, ang huling petsa na tumira ang taong ito dito bago siya pumanaw. May mga larawan rin, marahil mula sa bakasyon. Talagang gustong-gusto ko ang mesa dito. May mga larawan pa sa itaas. At dito sa gilid, may isang religious na larawan ni Hesukristo na nakapako sa krus. Maluluwag ang mga tiles sa sahig, pero sa tingin ko may espesyal na kahulugan ng mga ito at hindi lang basta dekorasyon. Malamang mahalaga ang mga ito kaya inilagay ng ganito sa silid. Oh my God, tingnan ninyo ito. Isang lumang portable na telepono. Wow, dati kailangan mong dalhin ang mabigat na kagamitang ito para makatawag. Ikinuwento sa akin ng tatay ko kung paano ito gumagana. May isa pa sa ibaba, makikita ninyo ang bahagi kung saan ilalagay ang horn at ito ang gagamitin sa pakikipag-usap. Posibleng mula pa ito sa panahon ng digmaan, hindi sigurado. May isa na namang kahanga-hangang estatwa at mas marami pang magagandang painting sa itaas. Tingnan natin sa loob ng mga pintuan. Maligayang pagdating sa napakagandang dining area. Wow! Isasara ko muna ang pinto. Tingnan natin kung gumagana pa. Hindi na pala. Napakagandang disenyo ng pinto, kulay asul at ginto. Hindi ko pa nalilibot ng maayos ang silid na ito pero napakakamangha-mangha. Isa ito sa pinakamagandang dining room na nakita ko. Kahit sa museo, bihira kang makakita ng ganito. Gustong-gusto ko ang painting na ito. Isang babaeng Victorian na nakaupo sa salamin at nag-aayos ng sarili. Kahit ang divider screen sa likod ay napakaganda rin. Gustong-gusto ko ang ganitong klase ng mga painting dahil ipinapakita nila ang dating pamumuhay ng mga taong nakatira rito. Dito, makikita ang isang liham mula kay Dr. Jean Dennis, isang sulat mismo sa may-ari. Wow! May mga magagandang estatwa rin dito. Tingnan ninyo ang cabinet na ito na may maraming drawer. Napaka-uniko. Wala nang laman ng mga drawer pero napakagandang piraso pa rin. Gusto ko ang disenyo nito. Sa gilid, dati may nakasabit na painting pero wala na ngayon. Nawala na. May malaking larawan ng mukha ng babae na naiwan dito. Narito rin ang napakaganda at detalyadong fireplace na may salamin sa itaas. Wow! May sitting area dito. Makikita ninyo ang unpolstered chair na may iba't ibang uri ng tela. Dito malamang nauupo ang may-ari tuwing gabi, nakaayos ng maragang damit, nakapatong ang paa sa footrest sa harap ng fireplace na marahil ay may apoy noon. Siguro'y nag-e-enjoy lang, umiinom ng kape o alak, napakagandang tanawin siguro ang mamuhay sa ganitong lugar. Ang fireplace ay napakagandang disenyo, may mga mukha sa magkabilang gilid, gawa sa tanso. May fire screen din sa harap at makikita rin ang emblem ng pamilya. Nandun pa ang huling abo sa loob. At narito ang engranding bahagi. May mga painting sa gilid ng salamin at isa pang salamin sa itaas na may ukit ng dalawang bata. Tingnan ninyo ang estatwa na ito. Halos wasak na. Mukhang may mga bahagi na ring nalaglag sa paglipas ng panahon habang napabayaan ang lugar na ito. Nakakabaliw isipin kung paano nila naiwan ng maraming bagay ng ganito na lang. Mukhang napakayaman ng mga taong ito, parang bilyonaryo para magawa yon. May mga magagandang unpolstered chairs dito sa gilid na may gold plating. Sa footrest, makikita ang isang lalaking nangingisda.
At itong wall clock, sasabihin ko na, ito na ang pinakamagandang nakita ko. Napakagandang mukha ng orasan, gawa sa ginto. Nakalagay ang pangalang Joseph at may painting pa sa loob nito. Yan ang nagpapaganda sa kanya. Napaka-espesyal nito para sa akin. May mga upuan sa buong silid, pareho sa mga nakita natin kanina. At dito naman, may checkers board kung saan naglalaro ang mga may-ari ng kastilyo. Hindi ako masyadong marunong sa checkers, magaling ako sa chess, pero hindi ko pa talaga ito nasusubukan. Wow! Mas marami pang magagandang upholstered chairs. Ang gaganda ng disenyo nila. Grabe! Ang bigat nito! Kahoy lang ito pero napakabigat. Nakalagay pa ang pangalan ng artist dito. May larawan ni Jesus sa harap nito. At ito naman, sa kasamaang palad, ang display cabinet ay basag na basag. Marahil may kumuha ng ilang laman nito. Tingnan ninyo ito. Parang mekanismo o clamp na ginagamit sa ibang bagay. Napakaraming kakaibang bagay dito. Gusto ko sana itong buksan pero sarado. Baka kaya ito sinira ng iba. May mga suklay sa loob. Gustong-gusto ko ito. Tingnan natin ang isa pa. At dito sa gilid, may divider screen. Isa sa pinakamaganda na nakita ko. Bagay na bagay ito sa silid dahil sa mga gintong detalye. Makikita ninyo na bawat mukha dito ay detalyado ang pagkakagawa. May sofa sa gilid kung saan pwedeng magpahinga ang mga tao sa gabi. Bagay pa nga ang suot ko sa itsura nito. Wow! Isang painting ng French countryside. Napakalaki nito at ipinapakita ang buhay ng mga magsasaka sa France noon. At narito ang isa pang sulok. Napakaganda rin. Una, may set dito kung saan naglalagay ang mga may-ari ng alak sa mga bisita. Maaari nila itong kunin at ilagay sa mesa. Kailangan lang mag-ingat dahil napakahalaga ng mga ito. Pwede itong isara ng buok, isara ang mga gilid at dalhin kahit saan, baka pati sa pangangasa. Kapag isinara, nagiging parang kahon ng alak. Sa harap, may mga bato na nakalagay bilang dekorasyon. May ilang painting sa itaas. Isang lalaking seryoso ang itsura at makikita sa bintana niya ang isang anghel na may gintong korona. May isa pang painting ng parehong babae na nakita natin kanina, pero ngayon ay nagbabasa siya ng libro. Isa na namang accounting desk, mas malaki ito kaysa sa nauna. May bracelet na naiwan dito, malamang pag-aari ng isang babae, at napakaraming susi rin. Katabi nito ay isang religious na statue. Napakaganda pero may mga bitak na rin. Sa gitna ng silid, ang pinaka-espesyal, isang mesa na may marble na ibabaw, mga upholstered chairs sa paligid, at isang napakagandang chandelier sa itaas. Wow! Wala akong masabi. Talagang napakaganda. Ang kombinasyon ng puti, dilaw at asul ay napaka-elegante. At dadalhin tayo nito sa susunod na silid, isa na namang dining area. Wow! Pero ang una kong napansin ay ang sulok doon, kaya doon tayo pupunta. Ipapakita ko muna ito. Parang resting area para sa mga may-ari. May chaise lounge sa gitna kung saan pwedeng humiga at magpahinga o magbasa ng libro. Sa gitna ng silid ay ang fireplace. At kung pag-uusapan ng fire screens, ito na siguro ang isa sa pinakamaganda na makikita sa isang abandonadong lugar. Natitikpul ito pero hindi ko nagagalawin dahil mukhang marupok na. May marble na fireplace at isang statue ng babae na may bata sa itaas. Wow! May salamin sa itaas na may larawan ng isang French castle. Sa buong silid, napakaraming painting at larawan. Mga drawings, paintings, lahat ay nasa dingding. May display statue dito na parang may nawawalang bahagi, posibleng mukha. Mukhang kapareho ito ng isa pa, kaya baka magkapareha sila. Gustong-gusto ko ang disenyo nito. Kapag tiningnan ng mabuti, parang puro drawing ang nasa dingding. May salamin din sa itaas ng chaise lounge. Sa sulok, may mga tungkod na naiwan, maninipis at hindi gaanong matibay. At sa itaas ninyo, napansin ninyo ba ang napakagandang chandelier? Mula sa bintana, makikita ang garden. Tumubo na ang ivy sa bintana sa paglipas ng panahon. May isa pang sulok dito na may display stand na may mga statues at mas maraming painting at larawan. At kapag katapos, papasok tayo sa isa pang dining area. Mas enggrande ito kung saan nagtitipon ng pamilya.
May mga serving stands kung saan naglalagay ang mga katulong ng pagkain. Napakabigat nito, ganyan talaga sa kastilyo. Sa itaas ng mesa ay isang malaking chandelier. Napakaganda, may mga mukha pang inukit. Akala ko nung una ay bintana ito papunta sa kabilang silid, pero salamin pala. At kapag binuksan, makikita ang mga plato at tasa sa loob. Tingnan ninyo ang mga tasa. Japanese style. Wow! May isa pang marble na statue. At gusto ko rin ang ganitong bench, 3 upuan na pinagsama sa isa. Sa itaas nito ay isang malaking painting ng isang babae na mukhang malungkot. May mukha rin ng isang lalaki sa dingding. May salt dispenser dito. Tingnan ninyo ito. Mukhang isa ito sa mga dating may-ari ng lugar. May isa pang larawan ng babae. Marahil siya ang nagdisenyo ng silid na ito, kaya maraming representasyon ng kababaihan. May isa pang statue na gawa sa puting marble at drawing ng isang lalaki. Nakalagay ang Diham Green dito. Dito naman nilalagay ang mga kutsilyo at tinidor. Napakaraming bagay na makikita. At sa kabilang bahagi ng silid, mas marami pang painting. Wow! Tingnan ninyo sa itaas ng pinto. Isang malaking plato na inukit. At narito ang isang lalaking nakaupo at nag-iisip. Mukhang malalaglag na, kaya aayusin ko lang. At sa gilid, may isa pang display set na may mga baso. Pwedeng dalhin sa pangangasa o ibang lakad. Sa itaas, may painting ng farmland sa France. At ito, nasubukan ko ng buksan pero hindi gumagana ang susi. Sa ibaba naman ay ang mga plato na ginagamit sa mga magagarang hapunan ng pamilya. Ngayon, narito na tayo sa hallway ng lugar. Bubuksan ko ang pinto para sa inyo. Mukhang may hagdan pababa, posibleng papunta sa basement o wine cellar. Sa dingding, ang unang napansin ko ay ang lalaking ito. Para siyang isang pulube. Pasensya na kung mali ako. May iba pang mga drawing sa dingding. Tingnan ninyo ito. Mukha siyang isang mahalagang politiko noon. Sa itaas, may isang larawan at sa ibaba naman ay isang eksena na punong-puno ng gintong detalye. Tingnan natin ang silid na ito. Kusina lang pala. Simple lang, pero syempre, kailangan din kumain ng mga tao. Tingnan ninyo ito. May mga larawan ng mga taong maaaring nanirahan dito. Baka mga anak ito ni Claire. Sige, bumaba tayo sa hagdan. Mauna ka kung gusto mo. Saan kaya ito papunta? Kahit dito sa basement, may mga painting pa rin. Oh my God, may mga silid din pala dito sa ilalim. Tingnan ninyo, parang sitting area pero nasa basement. Wow, may asul na chandelier sa itaas, mga upholstered chairs sa paligid, at isang inukit na statua sa gilid. Ang galing! Hinahanap ko talaga ang wine cellar dahil siguradong meron dito. Oh my God, tingnan ninyo, isa na namang kusina. Makikita ang mga plato sa buong dingding. Napakagandang china, parang Delft o French china. May malalaking sidlan ng alak sa gilid. Iikot ninyo ang camera, ipakita ninyo lahat ng plato sa dingding. Wow! At sa harap natin ay isang napakagandang kalan, pangalan ay Maurice. Hindi ito gaanong luma, isang wood stove kung saan nagluluto sila. Mukhang mas bagong bahagi ito ng bahay. Hindi ko sigurado kung ano ang mga nasa gilid. Akala ko una ay kalandin. Dito naman ang oven. May iba't ibang kagamitan, mga kutsilyo at iba pa. Tingnan natin kung ano pa ang naiwan sa lugar na ito. May mga painting pa sa gilid at makikita rin ang amag na nabuo sa loob ng 6 na taon na walang tao rito. Magagandang painting pa rin sa dingding. Mukhang mga storage area ito noon pero ginamit din para sa paglalagay ng mga artifacts. Ito ba ay ulo ng bison? Hindi ako sigurado. May gate din dito na papunta sa hagdan pero nakalock. May isa pang storage area kung saan may malaking painting na nakaimbak. Eto na ang hinahanap ko. Siyempre, bawat kastilyo ay may wine cellar.
pasensya na sa tunog ng basag na salamin sa ilalim ng paa ko. Makikita ninyo ang iba't ibang bote ng alak, champagne at iba pang inumin na naiwan. Halimbawa, ang botema ito ay mula pa noong 1973. May amag na rin ang mga bote. 1971, lahat ay puno pa rin. Malaki ang wine cellar na ito. May mga drawing din ng babae sa dingding. At dito, malamang, may statua dati pero wala na ngayon. May isa pang painting sa dingding. Tingnan natin, nakalock ito. Matapos naming pag-aralan kung paano ito buksan, nalaman namin ni Jeron na kailangan lang hilahin ang maliit na lever para mabuksan ang pinto. Gagamitin ko na lang ang sapatos ko. At ngayon, nasa bath area na tayo. O front porch pala. Oh my God, tingnan ninyo ang mga sungay ng hayop sa dingding. Malamang, tropeyo mula sa pangangasos. Wow, napakaganda nila. Makikita ninyo ang lumot na tumutubo sa tiles, umuulan na sa loob at wala nang nag-aalaga sa lugar na ito. Nakakalungkot isipin. May maliit pang bar area dito sa dulo ng spa at mula rito, tanaw ang hardin. May indoor swimming pool pa pero kulay berde na, pati ang mga puno ay tumutubo na sa loob. Wow! May gym area rin dito, nakakamangha. Pwede ka pang mag-exercise rito noon. At ito ang huling bahagi, ang sauna area, may shower at lahat. Finnish or Swedish sauna ito. Dito siguro nagpapahinga ang pamilya matapos ng mahabang araw bilang doktor at wine farmer. Ngayon, babalik tayo sa museum at papunta ulit sa hallway. Tingnan ninyo ito. Bumaba muna tayo bago umakyat sa itaas kung saan naroon ang mamakwarto. Sa dingding ng hallway ay maraming painting, may larawan pa ng isang port sa France. Tingnan ninyo ang tinted glass window, may family crest na kapareho ng nasa fireplace, may kabalyero pa sa itaas at dalawang anghel sa gilid. At dito tayo bababa sa basement. Ang unang napansin ko ay ang grand piano sa gilid. Piano ba talaga ito? Hindi ako sigurado, pero mukhang oo, may pedals sa ibaba. Siguro, nabubuksan ito at doon tumutugtog. May magandang landscape painting dito at sa sulok may dalawang upholstered chairs. Gusto ko rin ang disenyo ng hagdan. Paikot ito pataas hanggang sa tuktok ng kastilyo. May marble na handrail at may carpet sa bawat baitang. May isa pang silid dito sa basement, mukhang working room ng mga katulungan. Naandun pa ang mga bed linen at tuwalya, pati ilang painting. Magagandang kulay. May washing machine at dryer din. At sa dulo, may parang banyo. Ngayon, aakyat na tayo sa paikot na hagdan papunta sa itaas para makita ang natitirang bahagi. Sa dingding ng hagdan, maraming painting na nagpapakita ng mga relihiyosong imahe noon. Wow! Tingnan ninyo ito, ang parehong tinted window sa itaas at may larawan ng isang mahalagang tao, posibleng Romano. Ipininta sa pader ng lugar na ito. Gusto kong ipakita sa iyo ang bintanang may tinted na salamin doon sa itaas. Ganap itong kapareho ng nasa ibaba. May parehong letrang R dito at pati na rin ang aso na may mga simbolo. Wow! At pagkatapos, umakyat tayo sa itaas na palapag kung saan may nakasabit na chandelier dito sa hallway. Ang talagang nakakalungkot para sa akin ay makita na may amag na sa mga pader. Malamang kakainin nito ang mga painting na nasa ibaba. Dito sa pader ay may iniwang napakagandang tanawin. Isang talon. Napakagandang pagmasdan. At dito naman sa bahaging ito, makikita ang hallway na sa magkabilang gilid ay may 12-12 ng mga painting. Napakagandang tanawin kapag nakatayo ka rito. Pero una, pumunta muna tayo sa unang silid tulugan ng lugar na ito. Ito ang nasa kanan natin. Wow, napakaganda. Isasara ko muna ang pinto sa likod ko. Ipapakita ko sa iyo ang kwartong ito. Nako, grabe. Ang unang mapapansin mo pagpasok mo ay ang daan-daang baryana na iwan sa mesa rito. Ito ang mesa at sa tingin ko ito rin ay kwarto ng isang bata. Maliit ang kama, kaya mukhang para sa bata talaga ito. Makikita mo ang mesa rito na may mga halaman sa ibabaw. Gawa ito ng buo ng kahoy. May parang lalagyan sa ibabaw nito. Wow, halos tuluyan ang nasisira.
May kahon din dito na malamang ay dating pinaglalagyan ng alahas. Sa mga pader ng lugar, makikita ang napakaraming painting, drawing at iba't ibang klase ng paglalarawan ng dating buhay na nakasabit pa rin. Gustong-gusto ko ang kama na nasa gitna ng kwarto. At makikita mo, kahit medyo hindi halata, na nakaangat ito ng kaunti mula sa sahig. May maliit na mesa sa tabi nito. Muli, may mga disenyo na may impluensyang Hindu. Nakita natin ang Japanese art, Hindu art at African art, iba't ibang estilo. May chandelier na nakasabit sa gitna ng kwarto. Napakaganda. At ang kama ay nakaayos pa rin na parang may batang natutulog dito noon. Sa mga pader ng kwartong ito ay maraming painting pa rin ang nakasabit. Tignan natin dito. Mukhang, oo, ito ang banyo. Wow, parang obra maestra. May bathtub sa gitna na ginawa para sa batang dating natutulog dito. At makikita mong napakaliit nito. Bitak-bitak na ang mga pader at kisame. Siguradong napakamahal kung ipapapagawa ulit ang lugar na ito. Nasa gilid ang toilet at dito sa sulok may naiwan pang gintong oras. Wow! Nandito rin ang lababo at isang napakagandang gintong salamin sa itaas. Nakalimutan ko ring banggitin ang napakagandang upuan may upholstery dito sa sulok. Nakaupo lang, naghihintay. May pulang disenyo na may mga bulaklak. Wow! Tingnan natin ang aparador kung may naiwan pang mga damit. Wala na, pero maraming artifacts at iba't ibang klase ng sining ang narito. Parang inaasahan mong makita ito sa museum hindi sa isang abandonadong bahay. Okay, lumabas na tayo ng kwarto at bumalik sa hallway. Puntahan naman natin ang silid na ito. Mukhang isa ito sa mga malalaking kwarto. Ay, hindi pala. Parang lugar ito para mag-relax. May isa na namang napakagandang chandelier sa gitna. May parang disenyo ng kama at isang lounging chair sofa sa sulok na may asul na unan. Napapansin kong madalas ang kulay asul sa bahay na ito. Mahilig sila sa mga mabinadhan na kulay. Sa tingin ko, kwarto ito ng isang babae dahil sa asul na tema at sa mga drawing ng mga babaeng nakasuot ng magagandang damit. May painting ng isang babaeng nagpipinta. Sa itaas, may ilaw na may disenyong rosas. Marami pang drawing ng mga babaeng nasa iba't ibang posisyon. May isang larawan ng babaeng nakatingin sa malayo, nakahiga sa kumot. At dito sa gitna ng kwarto, may cabinet na nagsisimulang mabulok sa isang gilid. Tingnan natin kung bukas ito. Oo, bukas nga. Dito makikita ang unang damit ng mga taong dating nakatira sa lugar na ito. Isang jacket at mga kurbata. Wow! Sa gilid ng kwarto, may parang vanity o maliit na mesa para mag-aral, pero dahil sa salamin sa harap, mukhang vanity nga ito. Nasira na rin ito. May ilang booklet dito. Mukhang libro, pero hindi pala. Lalagyan lang ito ng libro. Pwede mong itong buksan, pero hindi na mailabas ang laman. Cover lang pala ito. Sa itaas nito ay may salamin na may masalimuhat na disenyo. Talagang kahanga-hanga. Maganda rin ang mga gilid nito. May isa pang cabinet. At may isang silid sa kabila. May drawing ulit sa pader. At ito naman ang banyo ng bahaging ito ng bahay. Siyempre, bawat silid sa isang kastilyo tulad nito ay may sariling banyo. Wow, napakalaking lababo sa dulo. Puno na ito ng mga langaw matapos ng maraming taon. Sa itaas ng salamin ay may masalimuhat na disenyo ulit. May nakita pa akong isang hindi pa nabubuksang bote ng limoncello. May bathtub ulit at naroon pa rin ang mga sabon at pang-scrub. Ang gilid nito ay gawa sa marmol. Sige, punta naman tayo rito. Sa dulo ng kwartong ito ay ang silid tulugan. May ilan pang gamit sa mesa at isang display cabinet. Ang ganda. Pasok tayo rito. Nako, agad kong napansin ang isa na namang napakagandang chandelier. Tulad ng sinabi ko, makikita ang banadhang asul na disenyo sa buong bahay. At dito, may kama na nakapaloob mismo sa pader. Napakaganda. Nakaayos pa rin kahit lumipas na ang maraming taon. Sa magkabilang gilid nito ay built-in na aparador na pwede mong pasukin. Sa itaas ng kama, may larawan ni Hesukristo na nakapako sa krus. Tignan mo ang mukha niya. Grabe. Ito ang silid tulugan. May mga anghel din sa magkabilang gilid. Pasok tayo sa isa sa mga aparador. Makikita mo agad na may nagtangkang buksan ng vault o safe sa loob ng kwartong ito. Malamang may laman pa itong mahahalagang bagay. Posibleng mamahaling na gamit, lalo na kung makikita mo pa ang mga naiwan sa bahay na ito.
May fireplace dito na may television sa harap nito. Napakakapal at mabigat na TV. Ang fireplace sa likod ay ganap na gawa sa marmol. Gustong-gusto ko ang salamin sa itaas nito. Ipinapakita nito ang isang babae sa bukirin, may isang tupa na parang lumalapit para batiin siya at isang aso sa tabi niya. At nandito ulit si Claire, bumabalik sa kwartong ito. Si Mr. Claire, ang doktor ng sambahayan. Kapag binuksan mo ang lahat ng mga bintanang may shutter, makikita mo ang buong lupain, ang 4 na sakahan at ang mga taniman ng ubas sa likod ng bahay. Mayroon ding isang reclining chair sa kwartong ito. Gustong-gusto ko ang upuan na may upholstery sa gilid. May estatwa ring nakasabit sa pader at mukhang gawa ito sa estilong African. Sa sulok ng kwarto, may drawer na may kakaibang disenyo. Nandun pa rin ang lahat ng laman nito. Napakagandang piraso. Sa itaas nito ay isang napakalaking painting. At may isa pang walk-in dresser kung saan makikita ang mga sapatos. Sa tingin ko dito natutulog si Claire. Makikita ang maayos niyang mga sapatos at ang mga damit niya mula noong siya'y pumanaw. Sandali, tinawagan ako ni Jeroen habang nagfi-film ako. Seryoso ba? Tumawag si Jeroen at pagpasok ko rito, ito ba ay isang lihim na pinto? Ano? Paano mo ginawa yan? Nagpipicture lang ako at tingnan mo, sarado na ito. Ito ay 2 tabla at ito ay isa lang. Pwede mo lang hilahin? Walang lihim na libro o kung anuman nakalilanang hilahin? Okay, pwede ba akong pumasok? Wow! May lihim na kwarto sa likod ng bookshelf. Ano ito? Isang safe. May safe dito sa likod. Naku, parang isang relihiyosong silid. May mga artifact pa na naiwan dito. Mayroon pang maleta ng Louis Vuitton. Siguradong mahal ito. Oo, mukhang mahal nga. May mga kumot din sa loob. Grabe! Isang lihim na daanan papunta sa kwartong ito. Tingnan natin kung ano ang mga laman. May kahoy na estatwa dito. Malamang napakamahal ng lahat ng nasa kwartong ito. May mga artifact sa ibaba. At dito sa mesa, parang teleskopyo na ginamit noon. May mga plato, palayok, parang mga archaeological finds pa nga. May kutsilyo rin. Naku, at may isa pang safe sa kwartong ito. Ano kaya ang laman? Mukhang wala naman. May mga estatwa sa ibaba. May mga lumang dokumento rin dito. At kakaiba ang lock ng safe na ito. Kailangan ng 2 susi para buksan. Sa tingin ko may laman pa ito. Marahil mga mahahalagang bagay. Wow! Hindi ko inaasahan ito. Isang lihim na kwarto sa loob ng kastilyo. May chandelier pa nga dito. Magdaen, gusto mo bang buksan ng safe? Gusto kong makita kung ano ang laman. Pareho lang tayo ng inihisip. Ang galing sana kung makita ang loob. Pero walang susi. Wow! At sigurado akong ang mga ito ay mga sinaunang artifact, mga archaeological finds. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit iniwan na lang ang ganitong lugar. Napakaastig na tanawin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kahangahangang hallway na ito. Sa tingin ko, isa ito sa pinakaastig na hallway na nakita ko. Saan ka makakakita ng napakaraming painting sa isang hallway? 8 taon na akong nag-explore at ito na ang pinakamagandang nadiskubre ko. Wow! Mga drawing sa buong pader ng kastilyong ito. Tingnan nyo ito. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Napakaraming makikita. Sana nandito kayo para maranasan ito kasama ko. Pero gagawin ko ang best ko para maramdaman ninyo na para kayong nasa kastilyong ito. Dito, makikita ang isang kabalyero na may hawak na espada sa kaliwang kamay, handang makipaglaban. Nasa ibabaw ito ng isang napakagandang side table na may salamin sa likod. Wow! May 2 upuan sa gilid, may mga dekorasyon at isang blurera na may bulaklak. Ang ganda! Dito naman, makikita ang isang French village o baka Venice sa Italy. Isang painting ng isang painting na ginagawa sa grava. At ito ang hagdan na aakyat mamaya papuntang attic. Pero una, pasukin muna natin ang kwartong ito. Makikita mo agad ang sofa na nakatagilid na. Pero muli, napakaraming magagandang bagay. Una, isang napakagandang chandelier. May painting din sa stand. Baka hindi pa ito natatapos noon at mukhang baliktad pa. Wow! Makikita ulit si Claire na naglalaro ng football.
at isang larawan ng unang sasakyan. Malamang kaya nilang bumili nito at magmaneho sa bayan noong early 1900s. May painting din ng isang napakahalagang tao. May mga florera din dito na talagang gusto ko, mga porcelain vase, napakaganda. Puno ng artworks ang paligid. Ito naman ay mukhang sarado kaya hindi ko nabubuksan. Pero tingnan niyo ang aparatong ito sa baba. Ito ay mga stamp plates na binibili noon kung saan nakalagay ang musical notes. Iikot ito at tutugtog. Ang mga aparatong ito sa gilid ang lumilikha ng music. Isang symphonium. Napakagandang kahon. Pwede mo itong isara. Sandali, parang napaandar ko. Ayokong itong patugtugin. Naku, tumugtog. Ang galing! At dito naman, may kabayo na pwedeng sakyan ng mga bata sa loob ng bahay. Wow! Makikita mo rin ang isa sa mga may-ari na nagmamaneho ng Ferrari noon at si Claire na nakatingin sa malayo. Ang kwartong ito ay isang upstairs lounging area. Napakaraming lugar na pwedeng upuan sa buong bahay. May napakalaking salamin ulit at dalawang magagandang florera sa ilalim. Pareho ng nakita natin kanina, marahil handmade. Sa ilalim nito ay ang fireplace na may dalawang leon sa magkabilang silid. Napakaganda. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa music box. Nilaro para sa akin. Diyos ko. Sige, bumalik tayo sa pasilyo. Tingnan naman natin ang isa pang kwarto sa lugar na ito. Nakikita kong may dalawa pang silid tulugan sa magkabilang gilid natin. Punta muna tayo dito sa una. Tingnan natin. Muli, isang kahangahangang chandelier sa ibabaw ng kama. Meron tayong asul na kama sa ilalim nito. Napakagandang asul. Ano bang nakikita ko? Berdeng kama. Mukhang matagal na akong nagfi-film, mga kaibigan. Sobra na akong nagfi-film. Nandyan pa rin ang cushion. Kapag hinaplos mo ito, makikita mo ang pattern na lumilitaw. Sa ibabaw ng kama, muli isang napakalaking painting. May mga nightstand din tayo. May mga estatwa sa ibabaw. Isang babaeng tumutugtog ng instrumento. Tingnan ninyo ang amag na bumabalot sa dingding at unti-unting sinisira ang painting. Ang hubad na babaeng ito sa dingding, nakakabaliw lang makita. May isa pang mesa para sa pagsusulat sa dilid. Tingnan kung paano nito tinatakpan ng lahat dito. Isang chandelier, may isa pang drawer sa sulok ng kwarto. Buksan natin ito. May mga libro ito, muli halos wala ng laman. Bukod sa ilang paintings, may isa pang babaeng nakangiti sa atin. Isang asul na upuan, fully upholstered. Puro amag na rin ang tumatakip sa mga painting sa bahaging ito. Pagkatapos, pupunta na naman tayo sa isa pang banyo. May sarili na naman itong bathtub, may toilet sa tabi. Hindi ako magsasawa sa lugar na ito. Talagang hindi. Tingnan ninyo ito. Ito rin ang parehong kastilyo na nakita natin kanina pababa. Kaya malamang pag-aari rin ito ng pamilya noon. O baka hanggang ngayon, kanila pa rin. Buksan natin ang huling kwarto at kita ko agad na napakaganda nito. Wow! May bureau pa sa silid na ito. Tingnan ninyo yan. Hindi ba nakakabaliw? Mga sulat kamay na tala mula 1888. Siguro hindi talaga mula 1888 pero may iniwang mga sulat kamay dito. May iba pang koleksyon sa ibabaw. Wow! May upholstered na upuan sa likod ng mesa. Talagang detalyado ang disenyo. At ito ang napakagandang silid tulugan. May chandelier sa ibabaw ng kama. Napakaganda. Ang kama ay nakahanda pa rin kahit ilang taon nang abandonado. Gustong-gusto ko ang hugis ng mga ganitong kama. Karaniwan ito noong panahong yon. Madalas mi itong makita sa France. Halos doon lang talaga. Bihira sa ibang bansa. May isa pang upholstered na upuan sa sulok. Marami nito sa buong bahay. Sa ibabaw ng kama ay isa pang napakalaking painting. May drawer na puno ng maraming artifacts. Pero ang unang nakakuha ng pansin ko ay ang tuyong ibon sa gilid. Mukhang nakakatakot. Talagang creepy. May mga estatwa na naman sa ibabaw. Parang napulot lang nila ito kung saan. Diyos ko, may salamin sa ibabaw. Gawa sa tanso. At pumasok tayo sa huling silid tulugan. May chandelier sa gitna ng banyo. Wow! May lababo kung saan pwedeng maghugas, magsipiyo at iba pa. Ang ganda! Mukhang may vanity rin sa gilid. Isang huling tingin sa silid na ito bago ko ipakita ang attic.
may isa pa pala tayong kwarto sa itaas. Nakalimutan ko lang. Tara, dito. Isa na namang kahangahangang kwarto. Pumasok kayo. Hindi ko alam kung para saan ito dati, pero may ilang paintings ng isang lalaking seryoso ang mukha. Siguro politiko. Sa ilalim nito, may coffee table na may mga ibon. Napakaganda ng mga kulay. Sa ibaba, may pheasant kasama ng mga anak nito. May whole tree rin na may jacket na gawa ng balat ng hayop. Fur ang tawag dito. Napakaganda. May marble top pa. Gusto ko lang sabihin, sa panahon ngayon, hindi nakatanggap-tanggap gumawa ng jacket mula sa balahibo ng hayop. Pero noon, lalo na ang mga mayayaman, isinusuot nila ito. May isa pang upuan sa sulok. May ukit na night dito. Gustong-gusto ko rin ang maliit na lababo sa gilid. Sayang lang at wala ng tubig. Pero tingnan ang detalyadong disenyo. Kahit ang gripo, parang may ukit na dragon. Ang galing. Mukhang ito na ang toilet. Oo nga, tingnan ninyo. Kahit sa banyo may mga paintings pa rin. At may isa pa dito. Isang magandang statwa na may ukit ng iba't ibang hayop. May ahas sa itaas, mga kuwago sa paligid. Napakaganda ng kulay. At dito naman, ang pinakamaganda. Isang napakagandang painting ng isang batang babae na may hawak na bulaklak. Napakapino at napakadelikado ng mga kulay. Pwede ko itong titigan buong araw. Tara na, sa itaas na. Sumunod kayo sa akin dahil pupunta tayo sa huling bahagi ng bahay, ang attic. Tutulungan muli ako ni Martin para umakyat sa hagdan papunta sa pinakaitaas. Sa mga dingding, makikita ninyo ang maraming drawings. Maaaring libo-libo ang painting sa bahay na ito. Malayo na ang narating natin sa kastilyo. Mukhang papunta na tayo sa huling silid. Sa kasamaang palad, ito na ang dulo, pero ipapakita pa rin namin ng detalyado. Ang unang mapapansin, maayos ang buong kastilyo, pero ang floor na ito ay medyo masira-sira. Halos madapa pa nga ako. Kung kaya nyo, sumunod kayo. Ipapakita ko ang natitirang bahagi. Una, ang roof ay sira na. Kahit umuulan sa labas, pumapasok na ang tubig sa loob. Nakalulungkot makita. May maliit pang sitting area dito na may upholstered na upuan sa gitna. At katabi nito, may isa pang vanity or drawer na naiwan. Mukhang nakalock ito. Hindi na ito mabuksan pa. Ilalagay ko na lang ito rito. Mayroon tayong babaeng may hawak na agila sa kanyang kamay, parehong nakatingin sa iisang direksyon sa malayo. May natitira pang ilang barya rito, mga franc, kalahating franc. Sige, napakaliit na pintuan ito na magdadala sa atin papasok sa isa sa mga tore ng kastilyo. Ang isang ito ay walang bilog na mga tore, kundi parisukat ang mga tore. At ito ang isa sa mga tore kung saan malamang ay natutulog ang isa sa mga bata. Makikita mong hindi maayos ang pagkakagawa rito. Doon sa pader, isa pang kamanghamanghang painting. Bubuksan ko ang isa sa mga bintanang ito. Malakas ang ulan sa labas. Gaya ng nakikita mo, maaaring tumingin ang bata sa gilid ng bundok sa likuran. Isasara ko na ito ng maayos muli. Ayokong masira pa ang kastilyo kaysa sa dati nitong kalagayan. Mukhang nakakandado ang isang ito, pero muli, kinakain na ito ng anay. Kung titignan mo ng mabuti rito, makikita mong medyo nahuhukay nito pababa. Diyos ko, hindi gaanong kawili-wili roon. Ngayon ay mayroon tayong pasilyo sa itaas. Ayos ka lang ba? Nakikita kitang nahuhuli sa akin. May pasilyo tayo sa itaas dito na papunta sa ilang silid na natitira. Sa tingin ko, ang mga ito ay dati ring mga kwarto pero ginawang iba na. Malamang mga imbaka ng sining. Gaya ng nakikita mo, napakaraming painting na iniwan lang dito at nakakalat sa paligid. Napakalungkot na tanawin. Pero sa bahaging ito, makikita natin ang ilan sa mga kagamitang ginamit ni G. Glenn bilang doktor. Wow! Kahit ang kanyang pipa na ginagamit niyang manigarilyo ay nandito pa. Nakita natin siya sa ibaba sa isang larawan na may hawak na pipa at maaaring ito nga iyon. May kumpletong set ng mga kasangkapan na ginamit niya sa paggamot ng mga pasyente. Gustong-gusto ko ang larawang ito rito. Ito ay nasa France, Le Cornement du Roi. Ipinapakita nito sa tingin ko ay isang parlamento na may mga taong nakaupo
O marahil ay isang stock exchange o katulad nito. Wow! Ang silid na ito ay talagang kahanga-hanga. Ang unang nakikita natin sa silid na ito ay ang mesa na napapalibutan ng mga libro at mayroon ding globo na umiikot sa kahit anong direksyon. Napakagandang piraso. May isang set dito. Nabubuksan ito at makikita ang isang pang-ahit at iba pang mga gamit. Nagtataka ako kung para saan ginagamit ang mga itaas na palapag. Sa tingin ko, marahil para sa pag-aaral. Mayroon ding tayong maleta para sa paglalakbay sa buong mundo. Napakayaman ng mga taong ito at malamang ay nalibot nila ang buong mundo. Mayroon pang ang lalagyan ng baril na naiwan dito. Wow! Okay. May iba pang mga bagay sa bahaging ito ng silid, hindi gaanong kawili-wili, isang painting na halos sirang-sira na, isang mapa ng Mediterranean. Wow! Unti-unti nang bumabagsak ang bahay sa paglipas ng mga taon. Mayroon ding mas bagong mga magazine na naiwan dito. Ang isang ito ay mula Oktubre 2008, ibig sabihin may mga taong nanirahan pa rito noon. Mayroon pa nga tayong mga floppy disk na naiwan dito. Pagbalik sa pasilyo sa itaas, mayroon na naman tayong isang bangko na may upholstery. Gaya ng nakikita mo, pareho ang disenyo nito sa mas maliliit na nakita natin sa ibaba, pero mas malaki ang bersyon nito. Marahil dalawa para sa isa sa kung saan. Isang larawan ng panahon ng Victorian, panahon ni Napoleon, mga taong nakaupo sa parke at nag-i-enjoy. May ilan pang mga imbakang silid na may damit sa loob. Wala nang gaanong makikita pa. Okay, gusto kong pumunta. Mayroon pa tayong isa. Papasok tayo. Diyos ko, napakasama nito. Bukas lang ang bintana rito. Wow! Halika, ayos ka lang? Aakyat tayo. Pupunta tayo ngayon sa tore. Makikita mo kung gaano kasira ang lugar na ito mula sa silid na ito. Mayroon pa ngang... Diyos ko, ito ay papunta sa tuktok ng kastilyo. Okay, masyado akong malalantad kung aakyat ako roon kaya hindi ko nagagawin. Napakalakas ng ulan. Isara na natin iyon muli. Napakaganda. Wow, lahat! Napakagandang kastilyo na ating na-explore. Hindi ko kailanman naisip kahit sa pinakamalikhaing kong panaginip na makakapag-explore at makakapag-film ako ng ganitong lugar. At yes, nagawa natin yon. Sana ay nagustuhan nyo ang panibagong video ngayong linggo. Paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento tungkol sa inyong opinyon sa ganitong abandonadong lugar at kung bibilhin nyo ito. Mayroon ding link sa description para sa Patreon. Maaari nyong suportahan ang channel at tulungan kaming makapaglakbay sa buong mundo para tuklasin pa natin ang mga kahangahangang lugar na ito. Sa puntong ito, tatapusin ko na ang kahangahangang eksplorasyong ito at magkikita tayo muli sa susunod na linggo para sa panibagong pakikipagsapalaran. Paalam, mahal ko kayo ng sobra-sobra. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.